So mga bagay na kailangan mong gawin upang maakit, maghabol at mabaliw sa iyong isang lalaki. So yun ang ating pag-uusapan ngayon at sana magawa po ninyo ang mga tips na aking i-share ngayon sa video ito sapagkat napakahalaga nito para yung lalaki naman ang maghabol sa inyo. Kung dati-rati, ikaw na lang palaging habol lang habol, nakakapagod din kasi eh. Alam niyo yung mga kamamay, nakakapagod din maghabol na maghabol tapos hindi ka naman pinapansin ng isang lalaki. Tapos, hindi ka naman binabalikan ng isang lalaki. Hindi mo makuha ang kanyang atensyon. Parang binabaliwala ka pa rin. So ano ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maakit, mahumaling, maghabol at mabaliw sa iyo ang isang lalaki? So mga kamamay, bago natin ito simulan, isa lang hinihiling ko palagi, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video ito. Kung may katanungan ka tungkol sa pag-ibig, lagay mo lang yun sa comment section. Pag-usapan natin yan. So kung napindot mo na po yung mga buttons na yan, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang topic ngayong araw na to. So papaano nga ba maaakit, mababaliw at maghahabol sa iyo ang isang lalaki? So number 1, huwag maging babaeng masyadong desperada. Ikaw ba ay desperada, kamamay? Kung oo, tigil-tigilan mo na yan. Kamamay, bakit naman? Gusto ko yung lalaki. Gusto kong ipakita sa kanya na gusto ko siya. Gusto ko palagi siyang kulitin. Gusto ko palaging sabihin na, nandito lang ako. Mahalin mo ako. Huwag masyadong ganun, mga kamamay. Babae ka, ikaw dapat yung hinahabol. Hindi mo dapat ibinibenta ang sarili mo. What I mean is, hindi mo dapat sinasabi na, ako na lang ang ibigin mo. Kasi ang rule sa pag-ibig, mga kamamay, dapat pinapataas mo yung value mo. Dapat pinapataas mo yung halaga mo para ikaw yung tingnan, habulin, piliin ng isang lalaki. Hindi po pwedeng ako na lang, piliin mo ako, nandito naman ako, ready lagi ako. Hindi ganun. Ang baba ng value mo kapag ka ganun, kapag ka masyado kang desperada, kapag ka masyado kang nangungulit, kapag ka masyado kang naghahanap ng atensyon. Huwag ganun, mga kamamay. Ano nga kamamay ang dapat kong gawin para mabaliw, maakit, maghabol sa akin ng isang lalaki? Di baliktarin mo yun, huwag kang maging desperada. Huwag mong ipakita sa kanya na malaki ang gusto mo. Huwag mong ipakita sa kanya na ikaw yung naghahabol. Ang gawin mo, mag-ayos ka ng sarili mo. Ayusin mo yung itsura mo, yung mukha mo. Di ba? Mag-ayos ka ng kilay, ang kapal-kapal ng kilay mo. O kaya naman, sobra namang naahit yung kilay mo, sobrang nipis, gating-ting na. Tapos yung mata mo, ang dami namang eyeliner. Bawasan mo ng konti, dapat simple lang. Yung buhok mo, sabog-sabog. Kung may pera, magpariband ka. Magpakulay ka ng konti para kahit paano, mag-iba naman yung tingin sa'yo ng isang lalaki. Kung may gusto ka talaga at talagang haling na haling ka doon, hindi mo kailangang ipakita yan ha. Ang kailangan mo yung mag-ayos ng sarili, improve ang hygiene. Hygiene mo, mga kamamay. Babae ka, gusto mong maakit sa'yo ang isang lalaki, kailangan ayusin mo yung hygiene mo. Unang-unang napapansin ng isang lalaki is yung hygiene. Yung amoy mo. Kahit ako, inagad ang aking inaalam. Sa first meet-up ninyo, tandaan nyo to, Sa first meet-up, hanap kayo ng isang napaka-maayos na pabango. Sa first meet-up ninyo, ayusin yung hygiene nyo. Baka mamaya amoy pawis kayo. Lagi nyong tingnan yan, i-check. Amoy ng kilikili, amoy ng sarili, kung amoy pawis ba kayo. Para maghabol sa inyo, maakit, mabaliw ang isang lalaki. Kahit first meetings nyo pa lamang, kailangan tumatak ka agad sa kanyang ilong, sa kanyang utak, na mabango kang babae, na maayos, malinis ka sa katawan. Isang paraan yun, mga kamamay, para ang isang lalaki maghabol, mahumaling, maakit sa inyo. At higit sa lahat, huwag kayong magiging masyadong desperada. Huwag niyo palaging ipipresenta ang inyong sarili kasi nakakababa po ng value. Sa halip, mag-ayos, magpaganda, ayusin ang inyong sarili, pataasin ang value sa isang lalaki. So number 2, kailangan dapat hindi ka palaging available. Yes, mga kamamay, hindi ka dapat palaging nagpapakita ng availability pagdating sa isang lalaki. Yung tipong kapag ka sinasabihan ka, inaaya ka, tinatawagan ka, lagi kang go. Huwag ganun, kamamay. Bakit naman, kamamay? Anong masama doon kung lagi akong available, di ba? May isip ng isang lalaki na, naglalaan ako ng oras sa kanya. Lagi akong present sa happenings ng buhay niya. Di ba? Lagi akong maaasahan, lagi akong nandyan pagdating sa pangangailangan niya. Mga kamamay, hindi po ganun eh. Hindi kayo hahanapin ng isang lalaki kapag ka ganun. Hindi ka kahuhumalingan ng isang lalaki kapag ka ganun. Kasasawaan ka imbes.
Ang gusto ng isang lalaki, yung tipong ginagawan talaga niya ng paraan o ginagawa niya lahat ng paraan para makasama ka. Yung tipong pipilitin at pipilitin at pipilitin ka. Sa kabila ng pag-no mo sa kanya, sa kabila ng pagtanggi mo sa kanya, gagawa at gagawa siya ng paraan para lang makasama ka. Yung tipong magpapabebe ka. Yung tipong wag ka munang bumigay. Hayaan mong gumawa siya ng paraan. Pero kung ang isang lalaki ay niyaya ka at hindi ka sumama at hindi rin nag-effort, dun masasabi mo talaga na ang isang lalaki ay hindi rin interesado sa iyo. Kapag ka ganun mga kamamay, huwag mo nang pilitin. Kahit pinapataas natin yung halaga mo, pinapataas natin yung value mo at talaga hindi siya interesado sa inyo, may mga ganun talagang lalaki eh. Kapag ka hindi ka talaga niya gusto, hindi ka talaga niya gusto. Pero marami ring mga kalalakihan, sa umpisa ay hindi ka niya gusto, pero sa tulong ng pag-aayos mo, pagiging high value mo, natututunan nila na gustuhin ka na rin. Kaya mga kamamaya, huwag masyado palaging available, maraming oras sa isang lalaki para tumaas ang value ninyo. So next, dapat makita rin niya at maramdaman na marami ang nagkakagusto sa iyo. Yes mga kamamay, kapag ka kasi nakita ng isang lalaki, halimbawa may gusto ka pero hindi ka naman gusto, hindi interesado sa iyo, ipakita mo sa kanya na famous ka, ipakita mo sa kanya na maraming nagkakagusto sa iyo, ipakita mo sa kanya na maraming gustong pumasok sa buhay mo, at paano mangyayari yon? Yun na nga mga kamamay, di ba sabi ko sa inyo kanina, mag-ayos kayo, magpaganda kayo, maging high value kayo, huwag kayo masyadong naghahabol sa mga lalaki. Kasi kapag ka nakita ng isang lalaki or sabihin na natin ng ibang mga tao na ikaw palagi ay naghahabol doon sa isang tao na yon, lagi mo siyang tinatawagan, lagi ikaw pa yung nagbibigay ng flowers, ng chocolates, binibigyan mo pa ng pera. Kapag ka ganun mga kamamay, bumababa ang value ninyo. At yung ibang mga tao, mga lalaki na kapaligid, nagiging mababa rin ang tingin sa inyo. Kaya please, mga kamamay, bilang isang babae, respeto nyo naman yung sarili ninyo. Hindi mo kailangan maghabol sa isang lalaking hindi ka gusto. Pero may magagawa ka kung gusto mo talaga yung isang lalaki, i-improve mo lang yung sarili mo, maging ikaw lang ikaw. Huwag ka masyadong desperada, huwag ka masyadong ka nga ay naghahabol. Kasi the more na naghahabol ka, the more na bumababa ang value mo. Di ba? Pero kung ikaw nga ay mag-aayos palagi, magpapaganda, magpapasexy, kalimitan, yan ang unang nakikita ng mga kalalakihan kung bakit sila inaakit. Kasi sexy ka, kasi inalagaan mo yung sarili mo. Ipakita mo na maraming nakakagusto sa iyo. Di ba? Ipakita mo na maraming gustong pumasok sa buhay mo para maintriga yung lalaking gusto mo. Ay, marami pala nakakagusto dun sa babae na yun. Parang nasa-challenge ako, parang gusto ko rin Di ba? So, simple man yung mga ginagawa mo pero hindi mo napapansin, nagiging interesado na pala siya sa iyo. Kaya doon magsisimula maghabol, maakit, mabaliw ang isang lalaki sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng oras, respeto, pag-aayos, pagpapaganda ng oras sa sarili mo. Hindi mo napapansin, marami nang humahabol sa iyo, marami nang humahanga, marami nang gustong pumasok sa buhay mo nang hindi mo alam. So next, dapat makita niya na independent ka at may self-confident at hindi ka palaging palaasa. Yes, mga kamamay, dapat makita niya na kaya mong tumayo sa sarili mong paa nang merong kumpiyansa at syempre hindi ka palaging umaasa sa kung sino-sino o sa isang lalaki. Kasi kapag ka nakikita ng isang lalaki, mga kamamay, na meron kang sariling desisyon, kaya mong tumindig ng mag-isa. Pag sinabing kayang tumindig mag-isa, kaya mong gawin ang mga bagay-bagay na hindi mo kailangan ng ibang tao, na hindi mo kailangan ng desisyon ng ibang tao, kaya mong mag-decide, kaya mong harapin, 'di ba? Na may kumpiyansa, 'di ba? Yung meron kang tibay ng loob. So maraming kalalakihan ang maaakit. Hindi lang yung jowa mo, hindi lang yung asawa mo, o hindi lang yung lalaking nagkakagusto sa iyo, kahit yung mga lalaking nandyan sa iyong paligid, sigurado ako tataas ang tingin sa iyo. Okay? Mababaliw, maghahabol din yung mga yan. Kasi all-in-one na eh. Ikaw na yung babaeng hindi palaasa, independent, kaya mong kumita ng pera, kaya mong maghanap buhay, kaya mong rumakit, kaya mong bilihin yung mga bagay na gusto mo, kaya mong makuha yung mga pangarap mo, kahit ikaw lang sa sarili mo. Yan yung mga yan yung mga qualities na hinahabol ng isang lalaki sa isang babae. Kapag kasi merong isang kagaya mong ganyan, may self-confident, independent, hindi umaasa, kaya mo lahat, 'di ba? All-in package na. Bibihira o napaka-rare ng babaeng kagaya mo na dapat ay habulin, na dapat ay kabaliwan, na dapat ay kaakitan ng maraming kalalakihan. Sigurado ako, mga kamamay.
Isa yan sa mga babaeng hinahanap ng karamihan ng lalaki. So, yun lang mga kamamay, ang mga bagay na kailangan mong gawin sa pagkakataong ito upang marami ang mabaliw, maakit at maghabol sa inyo. Hindi lang isang lalaki, hindi lang dalawa, tatlo, marami pa sila. So mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang video ito para sa inyong mga buhay pag-ibig, sa inyong mga problema, sa inyong buhay pag-ibig. So kung may mga katanungan, mag-comment at akong bahala sa inyo. So mga gusto pa-shoutout, ilagay nyo lang po sa baba ang pangalan ninyo para makilala ko rin po kayo. So muli, hanggang sa muli, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo, Paalam.